Well-known ang Binondo sa mga Chinese na mga kapatira. At doon ko nakilala si Sir Lenlen. Mayaman talaga ang Binondo when it comes to financial. So, nauusahan ako, kaya daw ako nagpunta ron kasi ang ipinunta ko daw doon talaga ay opportunista. Ano? Opportunity. Pinagbintangan ako. Kaya alam naman nandun kasi mas mayaman ang church doon eh. Financial. Nung akala ko muna, ganun nga. Pero pagpunta ko doon, yung church na yun ako, isang pirma na ng bulate, babaksak na. Hindi totoo manara yung church. Dati Jose Pabella yun. Hospital na Jose Pabella yun. Babaksak na yung church. Tapos ang sa akin, dapat na doon dahil sa pera. Yun po yung akusasyon. Pagkatapos doon, nandun naman ako sa Binondo. Binondo na po yun. Hanggang sa nag-ministeryo ko, nagpunta ako ng Kent. Nagtrabaho ko dito sa Manila as a security guard for how many years? Ng asawa ko na Sister Lenlen. Tinawag ko ng Diyos by Odawan Boys. Kinausap ako ng Panginoon na sabi niya, anak, mag-ministeryo ka. Umiyak ako sa Panginoon, nag-fasting ako, totoo ba yan? So, tinugod ako ng Diyos, nag-pioneer ako sa Quezon. At alam niyo yun. Amen. Si Pastor Noel, si Brother Noel, si mga kapatid natin yung nagaling ng Baptist, na-convert natin sa Panginoon ng mga taong may pera. Amen. Kinapit ng Diyos sila. Amen. Ito nung ako'y nasa Quezon, God knows, never ako nag-preach ng tithes. Amen. Pero, hindi ako against sa tithes. Pero hindi ako nag-preach ni single. Kahit isang araw na ako'y tumayo sa pulpito na itinangaral ko ang tithes. Kahit dito ang tagal ko na dito, ilang taon na ako nangangaral dito. Buhay pa si Pastor Eddie. Narinig niyo ba ako magturo ng tithes? Pero hindi ako against siya. Ngayon, sinasagot ko lang yung akusasyon, sinasabi nila, ako daw ay matakaw sa pera. Yan ang akusasyon nila sa akin. Sabi ko nga, kung totoo yan, hindi ko na kayo kasama Kahit yung kapatid natin na yun, sinagot niya ang pangangailangan namin. Kahit hindi ako nagtuturo ng tayo, sinasagot niya ang pangangailangan namin. Pero pag dapat tumuturo, sinasagot naman Diba? Nung nakakilala sila ng ibang tagapagturo, nakapunta sila doon, ang akusasyon na sa akin, ganito na. Lahat ng mga binibigay, sinusumbak na. Sabi mo nga sa kanila, ako, totoo yan. Kung totoo, na yan ang aking talagang hinahangad sa kanila, ito sasabihin ko, hindi na ako aalis sa kanyang tabi. Kung ano yung gusto niya, ay gagawin ko na lang. Bakit? Yun ang kamul ko. Napakailan ko sa aral kung yun ko talaga. Hindi yun Kaya nang alam ko mali na ang ginagawa niya, hindi na tama sa Panginoon, nag-decide ako kahit mawala sila. Amen. Doon lang ako sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, hindi ako, sabi ko, pinapatunayan ko sa kanila. Oo, siguro may mga pagkakataon, nagkamali. Tao tayo Natutuso tayo kung minsan, di ba? Pero hindi yan ang talagang naman ng puso natin. Ang naman ng puso natin, maglingkod tayo sa tama. Lumatag tayo sa katotohanan. Praise God. Kaya sabi ko, hallelujah. Ito mga huling panahon, parang dahil sa kalagayan ko kasi talaga, alam niyo yan Kahapon, ay kayo ba yun? Last time, related happy birthday, Sister Jo. Nag-treat kami ni Sister Jo, hindi ko Sister Jo, pasensya namin. Nag-treat kami ni Sister Jo. Maraming gusto isama, kaya lang, nagkataon na talaga, wala nang halos wala na tayo. Gusto nga isama yung mga kapatid. Walang budget, Ate Jo, walang budget. May picture naman. Diba? Alam niyo mga kapatid, Walang budget. nang makita ako ng mga kasama ko doon, kaya nakita nila, di ba? Brother pa doon, kasama ko, bulan member pa doon Yung mga kapatid, mga kasamahan ko lang yung guardia room, nang makita ako, kamustahan. Alam mo ang balita sa akin? Balita ko, yaman mo na Kasi, kilala nila yung mga kapatid natin ang pinanggalingan namin Amen. Akala nga nila, tumama sa loob ko yun Sabi ko, hindi. Nawala ako sa inyo dahil nag-ano ko ng ministry. Ganun ba?
Tapos hanggang sa nagkamustahan kami, alam niyo mga kapatid, bumabalik sa akin, sa puso ko, yung dati kong ginagawang hanap buhay doon. Ang galing, men. Parang natutugso ulit ako. Ayusin ko ulit ang mga papers ko, i-process ko yung papers ko. Balik na lang ako sa hanap buhay ko. Kasi minsan na, iisip ko, na papabayaan ko na yung pamilya ko eh. Sabi ko, wala naman ako masyado, hindi naman masyado, no? Parang sa ngayon, parang hirap mag-open ng gawain. Di ba? Meron na sana tayong pinagpapagalan, meron na tayong open, kaya naman, daw wala. Kaya minsan, umabot din ako sa tukso, tinutokso ako ng isa. The spirit of discouragement. Alam niyo ba yung tukso, hindi lang yung tukso sa laman? Yung discouragement, matindi yan. Magtuksuhin ka ng diablo sa discouragement. Tuksuhin ka ng diablo na mapihit na yung ibang gusto mong gawin. Mawala ka na sa sentro ng ministeryo. Matindi yun. Kaya minsan ang ginagamit ng diablo sa isang ministro, ang ginagamit niya, pamilya niya. Di ba, Brad? Oo. Huwag sabihin eh. Minsan, tinutulso ka ng naaway mo. Kita mo, kawawa yung pamilya mo. Mag-minister, ano ka na? Maghanap buhay ka na. Kaya mga kapatid, hindi po totoo na, paratang na gano'n. Brother Francis, how many years na kami magkasama niyan? It's almost 25 years. Di ba, Brother Francis? May pera ba yan? Sikreto lang yan eh. Alam niyo, sabi ng mga kasama ko manggagawa, hiwalayan mo na yan! Alam niyo, sabi, walang mangyayari sa inyo, magugutom ka dyan. Busog na pastor eh. Sa mga sabi, naging teacher kita. Bahala sa'yo. Pinagpakunahan kagad ako. May kaaway, no? Ginatagan kagad ako. Oh. Kaya nangyari, pansamantala, break muna kami ni Brother Francis. Pero, isang dumarating tayo, nanunukso sila. Ang sabi nila, pag sumama ka kay Brother Francis, magugutom ka. Nagutom ka lang pala niya, ha? Hindi naman pala eh. Mga kapatid, Busog na. kahit bigyan pa nila ako ng bahay, kahit bigyan nila ako ng 1 milyon, Kapag undoks nga kami. pag-isipan ko. Hindi ko, totoo lang ha, ito totoo. Hindi natin sinasabi sa sumpang ito ang Diyos, no? Alam ng Diyos ang naman ang puso ko. Mga kapatid, magkasama kami ni Brother Francis. Mula nung ako'y nag-umpisa, na ako'y bata pa sa mensahe nito, di pa ako nangaral. Ang sabi ko kay Brother Francis, remember Brother Francis, pwede ba akong maging katulad mo? Alam yan? Oh. Sabi ni Brother Francis sa akin, malaki ang chance mo na maging katulad mo. Nagtsaga mo. Mula noon, nagkasama kami ni Brother Francis, hindi kami nagkasama dahil sa pera. Ang pinagsamahan namin ay dahil sa katotohanan. Amen. Nang alam kong pahayag na binigay ng Diyos sa akin. Yes. Kaya kami magkasama. Kaya mula noon hanggang ngayon, never pa kami nagkahiwalay ni Brother Francis. Sila na mga nakasama namin matagal na, hindi ko sila nakasama ng matagal. Pero nakita ko mga kapatid. Hallelujah. Nakita ko, parang, ito mga kapatid, huli ko nang bibitawan ko ha. Nakita ko na ang lahat ng klase ng ministro mula nung ako'y tumanggap sa Panginoon. Alam ko kung sino ang ministrong totoo sa Diyos. At alam ko kung sino ang ministro na nagpapakilalang siya'y ministro ng kaliwanagan. At alam kong hindi. Hallelujah. Alam ko kung ang kanyang sinasabi bilang isang ministro, anghel ng Panginoon, ang kapangalan ng salita ng Diyos, dala ang liwanag. Isa lang ang batayan ko mga kapatid, ang lumalabas sa bibig niya, if there's spirit and heaven or the earth. Alam ko yan. Ang lumalabas sa tunay na ministro ng Diyos, makikita niyo sila sa salitang lumalabas sa kanilang bibig. Amen. Nandun ang Espiritu. Sabi ni Kristo, di ba? Ang salitang sinasabi ko sa
sinabi ni Kristo eh. Hindi niya sinabing sa kanyang sarili, sa kanyang katawan. Kundi ang batayan ng tunay ng pagkilala kay Kristo ay yung lumalabas sa kanyang bibig. That is the Spirit. Kaya alam ko mga kapatid eh. Alam ko kung sino yung tinawag ng Diyos. Alam ko kung sino yung hindi tinawag ng Diyos. Malalaman niyo kung ano yung nasa bibig niya. That's why 1 John 4:1, hindi sinabi na ang pinasusuri aral. If you read in 1 John chapter 4 verse 1, sabi ni John, suriin ninyo, ang alin? Ang aral? Mga espiritu. Spirit. Kasama niya. If they are of God. Saan mo makita yung spirit? Spirit yun. Saan mo masusuri yun? Sa pamamagitan ng lumalabas sa kanilang bibig. Yun po ang spirito. Doon mo malaman kung sila'y sa Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya, mga kapatid, ako, para sa akin lang ito, at sa aking family, si Brother Francis, isa, sa kinikilala ko, may tatlay nito. Hindi ko sinasabi yung iba, wala. Meron din. Pero para sa akin, siya ay iniligid ng Diyos sa akin na ang kanyang mga tinuturo, ang kanyang mga inaaral, nakakatiyem ako galing sa Diyos. Hallelujah. Kaya, itinaya ko ang sarili ko at hindi lamang ako kasama ng aking sambayan. Nagpasya na lumakad sa bayan. Parang yung babae. Kaya kami mayroong ganitong kalagayan ay bilang pagtitiis, mga kapatid, sa kung ano yung aming tinanggap para sa Kanya. Pastor, paano yung comment na pag nasa katotohanan ka daw, mayaman ka? Kaya masabi ko kanina yung iglesia ng unang mga kapatid po natin sa mga aklat ng gawa, na mismong si Pablo ang sumulat. Sinabi niya, may mga iglesia mahirap eh. It doesn't mean kung mahirap sila, wala sila sa katotohanan. Yes. Ang mas nakakadaya ka, yung nandun sa kasagadaan. Di ba? Mas daya yung ang isang iglesia na wala na silang hihinigin pa. Amen. Ibig sabihin, lahat nandun na sa pangangailangan, tutugunin ang pangangailangan nila. Mas nakakatakot yun eh. Bakit? Sabi mo ng Biblia, mas malapit sa Panginoon Diyos ang mga tao. Hirap. Kapag ang isang tao sagana, pag ang isang tao po sagana siya sagana po siya sa kanyang pinansyal. Yung taong yan na kahit nasa katotohanan na Kristiyano, mga kapatid, Malilihim. minsan inaabot siya ng Katamaran. na manalangin sa Diyos at humili ng pangangailangan. Kaya sa kanya eh. Di ba? Kaya ang taong mas gustong-gusto ng Diyos, sinabi ng Panginoon, yung mga taong kahit gusto mong yumaman, di ka mayaman, kasi Diyos ang nagpahintulot. Kasi nakita ng Diyos ang puso mo, na kapag ikaw pala'y mahirap, ang gagawin mo, tawag ka ng tawag sa Panginoon. Dalangin ka po, talagang nagpuspusan ang iyong paglapit sa Diyos. Yung iyong paglapit sa patindi ng pangangailangan mo, nagagawa mo, mas gusto ng Diyos yun eh. Kaya malaki ang kakaibahan, mga kapatid, ng isang tao sa gana o minsan. Naging halintulad ni Kristo yan sa Lucas 16. Diba? O. Yung mayaman. Hindi mo mananampalataya yun? Agree kayo na yung mayaman kayo, mananampalataya? Ay tumawag yung kay Amang Abraham, alam niya ko sa Moses eh. Pero bakit naging gano'n na kalagayan niya? Kasi dinaya siya ng kanyang kayamanan. Ang puso niya ang naging laman ng kayamanan. O hindi yung spirito. Kaya kung minsan talaga nakakalungkot. Pasensya na po mga kapatid. Nagamit ko lang ito bilang isang paturo. Kasi tayo dito mga kapatid, as the Spirit leads, amen? Tayo po ay minsan hinigiyan ng Diyos. Hindi po kawalan sa akin, kahiyan sa akin, mailagtan ko ang buhay ko sa inyo. Hallelujah. Mas maganda yung sasabi ng totoo. Diba? Yes. Sa ngayon, may pagsubok talaga ako pinansyal. Pagsubok ko yan. Kaya ako'y nananalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng
pakita mo sa akin ang daan pabalik doon sa aking dati kalagayan na maghanap buhay. Kung wala na akong makitang dahilan para ako ay mag-ministeryo pa, kahit ganito ang kalagayan ko, kahit ganito ang physical ko, pipilitin kong gawin ayaman sa Panginoon. At hindi lang yun, kundi ayaw ko rin na maipakita ang isang halimbawa ng isang mangyari at isang maling halimbawa. Kasi kung ako walang gamit na dito, may mga taong naniniwala sa akin at umaagapan sa pagtulong sa akin. Mahirap din eh. Para kang bumabaon sa kahiyan. Alam niyo yun? Parang wala ka ng, di ba? Ang hinahanap. Pero hindi mo sila biniblame. Kasi gawa ng Diyos sa kanila yan. At yun din ang paraan ng Diyos para sila yung proteksyonan. Hinahanap sa 2 Chronicles yung mga kapatid. Yung sinabi ko kanina. Hindi ko lang makita eh. Nasa 2 Chronicles yun. Hallelujah. So, bear with me, brothers and sisters. At isama niyo rin ako sa panalangin. Sama niyo rin kami sa ang pamilya ko. Sama niyo kami. Hallelujah. Kung ang Panginoong Diyos ay magbigay sa akin ng kahit na parang giya, no? Na ako'y makabalik ulit sa dati ng aking buhay. Isa na sabi ko nga, Sister Jo, kay Brother Palon. Brother Palon, turuan mo ako mag-drive ng taxi. Sabi ni Brother Palon, sige, turuan kita. Pero ang problema mo, kailangan mo kumuha ng student permit eh. Kasi baka hingin tayo. Ama naman. Mag-evangelism ka na lang. May hanip ka pagkagan. Kaya, mga kapatid, salamat tayo sa Panginoon. Pagpaniyo. Hallelujah. Sama niyo kami. Kuha ko manay. Kuha ko kami mangbang sa sinasabi ko ngayon. Kung ako ay mangbang sa sinasabi ko, kamangbangan itong sinasabi ko sa inyo. Sana maintindihan niyo ako. Hallelujah. Amen. Sana maunawaan niyo po ang aking kalagayan.